Kamusta mga tol? Ayun, na-trade na nga si Julius Randle de Ocampo at si Dante De Vicenzo Cusano papunta ng Timberwolves, yung kapalit si Pusakat. Ano ba mga dapat mong malaman sa trade na yan? Tirahin na natin yan, pero bago yan, at tiyara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, actually mga tol hindi pa completed itong trade na to, in process pa rin to Kahit tignan nyo pa sa NBA.com mga tol, si Pusakat nasa Timberwolves pa rin, at saka si Randle at De Vicenzo Cusano nasa Knicks pa rin yung mga yun Kaya dati, tinatamad pa ako actually gawa ng video to kasi baka hindi matuloy bigla no? Pero yun nangyaring trade proposal, si Pusakat napupunta ngayon sa Knicks, at yung mga kapalit niya, si Julius Randle de Ocampo, si Dante De Vicenzo Cusano, si Keita Bates-Diop, at first round pick galing sa Detroit Pistons sa protected. At ito mga tol kung titignan natin sa trade machine, ayan no, unsuccessful yung trade na yan kasi hindi nagmamatch yung mga salaries nila. So ngayon eto, papasok daw ngayon ng Charlotte Hornets sa trade na to para magmatch yung mga salaries, kaya malamang matuloy na talaga yung trade na yan. Kasi mga tol, yung mga salaries nila ngayon si Julius Randle de Ocampo, 2 years remaining na lang sa kontrata niya, 31 million next year, player option pa yun, unrestricted free agent siya sa 2026. Si De Vicenzo Cusano naman, 3 years remaining sa kontrata niya. Ito mura to mga tol, $12 million per year lang to Unrestricted free agent siya sa 2027 pa. At si Pusakat naman, 4 years pa yung remaining sa kontrata nito mga tol, $49 million kada taon. At yung pang-apat na taon naman, player option naman, free agent siya 2028 pa. So parang yung expiring contract mga tol, si Julius Randle de Ocampo, yan mga tol, isang risk yan para sa Wolves kasi player option siya next year So kung maganda yung lalaro rin to ngayong taon, malamang hindi niya kunin yung player option next year, lalo pat ngayon nagtataasan yung mga sweldo ng mga players, diba? Tapos para naman sa Knicks mga tol, parang wow, ang lakas ng Knicks kompleto ang first line ng Knicks no? Anak ni Lebron, Mikal Bridges Overthrown Water, Josh Hart Evangelista, OG Anunoby, at saka si Pusakat. 5 players na solid talaga. 2 players na pwede maging main game nila sa opensa, yung anak ni Lebron at si Pusakat. Tapos 3 players naman pang support naman. Although mga tol, alam mong kayang-kaya rin nila mag-average ng 20 points per game. Lalong-lalo si Mikal Bridges Overthrown Water, diba? At saka si OG Anunoby, malakas din sa opensa yung mga yan At kung naalala nyo, sabi ko sa inyo last time, kailangan i-trade ng Knicks si Julius Randle de Ocampo para makakuha sila ng isang big man. Bakit? Kasi nawala na nga yung starting center nila, diba? Si Isaiah Frankenstein napunta sa OKC Tapos si Mitchell Robinson Supermarket naman, injured naman, 2 buwan pa bago makakalaro. So sino ngayon sa sentro sa kanila? Wala no? Sabi ko ba nga, baka mag-small ball ang Knicks ngayon kasi baka gawin nilang sentro si Julius Randle de Ocampo. At ayun nga mismo yung ginawa ng Knicks no? Sa pagkuha nila kay Pusakat, meron na sila ngayon pang sentro. Pwede naman mag-sentro yan mga tol, 7-footer naman yan Although sa depensa, hindi pang 7-footer yung depensa niya. Pero hindi nyo ba napansin mga tol, na ang ginawa ng Knicks na yan para meron silang pang tapat sa buong Boston Celtics. Sabi ko last time, diba? Kaya nila tapatan ng Celtics from 1 to 4 kasi meron silang mga 3-and-D players Pwedeng sila Mikal Bridges Overthrown Water at saka si OG Anunoby, sila yung didepensa kay Jason Tatum at kay Jalen Boring Brown. Tapos yung anak ni Lebron naman at si Josh Hart Evangelista, sila naman ngayon nakatapat ni Holiday Double-Pay at ni Redford White. Pero kay Tikba lang, sino didepensa? Wala no? Si Julius Randle de Ocampo babantay. Naku po, pag ganun, bigyan nyo na yung pusta. Kapag ganun, ayawan na, uwi na lang tayo. Pero ngayon mga tol, meron na. Si Pusakat ngayon ang tatapat kay Tikba lang ng Celtics. At kung hindi nyo napansin mga tol, ngayong nandyan na si Pusakat, ayan, pwedeng gayahin ngayon ng Knicks yung ginagawang opensa ng Celtics. Ano ba yon? 5 out dribble drive offense, diba? Hanggang mamatay. At yan mga tol, no? Pwedeng maging malaki talagang impact niyan sa opensa ng Knicks ngayon. Kasi dati, diba? Si Isaiah Frankenstein at si Mitchell Robinson Supermarket, kaya naman umiskrin sa mga pick and roll, diba? Pero ang pwede lang nilang gawin kapag ganon, mag-roll lang palagi. Nagigets nyo ba yun mga tol? So yung spacing sa loob kapag ganon, medyo masikip talaga. At the same time, kung yung anak ni Lebron yung may hawak ng bola, diba? Ang depensa ngayon, pwede sila ngayon mag-trapping depensa anak ni Lebron o kaya mag-show defense sila kasi kapag napasahan naman si Isaiah Frankenstein o kaya si Mitchell Robinson sa Supermarket, hindi naman ganun ka-big deal yung mga yun sa offense Pero now, imagine niyo mga tol, yung anak ni Lebron at si Pusakat nag-pick and roll, ano mangyayari dyan? Hoy, teka lang, yung like mo muna, nagkakalimutan na naman tayo. Asa na like mo, hoy? Mag-like ka na! Una mga tol, imbes na pick and roll, malamang pick and pop ang gawin niya mga yan. Kasi si Pusakat mga tol is a legit outside shooter talaga. At one of the best big man shooter ngayon sa NBA. O probably baka nga siya talaga yung best big man shooter ngayon sa NBA Last year kasi, 50.4% sa field goals, 41.6% sa 3 points sa taas, at 87.3% sa free throw. At yan mga tol, gaano katindi ba yung ganyan? Ito, compare natin Si Tuklaw last season, 52.3% sa field goals, 41.3% sa 3 points, at 85.6% sa free
free throw. Napansin nyo ba? Mas mataas pa ng konti yung 3-point percentage tsaka yung free throw percentage si Pusakat kaysa kay Tuklaw. So legit na shooter talaga yung si Pusakat mga tol. Now ayun na nga, kung pick and pop yung gagawin nila, ang unang-unang makikinabang dyan sino? Yung anak ni Lebron syempre, di ba? Bakit? Tingnan nyo shot chart niya last season mga tol. Ya, kita nyo oh. Napakarami talaga niya tinitira sa midrange. And he shot well sa midrange talaga. Tingnan mo, ayan no. Meron pa nga mga 50% dyan eh. Nagigets nyo ba mga tol? Nagawa yan na anak ni Lebron dati kahit pa yung sentro nila, hindi 3-point shooter. Ano, nagigets nyo na? Hindi pa rin. Ibig sabihin mga tol no, now that si Pusakat tayo kasabay niya, legit na 3-point shooter, yung sentro ng kalaban ngayon, ano mangyayari? Malabo ngayon yung magstay sa loob kung magpipick and pop ngayon si Pusakat. Kasi 3 points yan eh. Now, ang mangyayari ngayon, mahihila ngayon yung sentro palabas at dahil doon, mas makakapag-offer ngayon sa loob yung anak ni Lebron. Ano, nagigets mo na? So expect nyo mga tol, malamang kapag 4th quarter na, posible ang mangyari dyan para maging Denver Nuggets itong Knicks na to. Kapag 4th quarter, anong ginagawa ng Nuggets? Panay pick and roll lang kay Malmure tsaka kay Joker, diba? Malamang, ganun din ang gawin ng Knicks ngayon. Magpipick and roll lang palagi yung dalawa na yan o kaya pick and pop yung anak ni Lebron tsaka si Pusakat, diba? Kasi yung mga kasama naman nila sa loob, puro 3-and-D players naman. Nakaabang na sa mga 3 points yung mga ngayon. So yung play pa lang na yun mga tol, sinasabi ko sa inyo ha, kahit siguro buong laro gawin ng Knicks, puro ganun lang. Simpleng pick and pop lang, kaya pick and roll lang kay Pusakat tsaka kay anak ni Lebron, kaya talaga nila manalo kada laro eh. Kaya nga naalala nyo ba mga tol, si Giannis De Belen doon, gusto niya makakampi si Lillard, diba? Kasi para mawala yung pressure ng depensa sa kanya. Ganon din malamang yung mangyayari ngayon sa Knicks. Na ang isang problema dyan mga tol no, yung bench ng Knicks, kung dati sabi ko sa kanila mahina yung bench nila no. Ang okay naman dyan, si Coach Steve naman yung coach nila. Yun, babad na babad palagi yung starting five nila, diba? Walang labasan kaya na-injury yung mga player lalo pa siguro ngayon, dalawang rotation players yung pinalit nila kay Pusakat, diba? Di ayun syempre, lalo mababawasan yung bench nila ngayon. At tingin ko lang mga tol ha, yan talaga yung isang reason kung bakit napasama ngayon sa trade si Dante DiVincenzo Casano, kasi posible maging pamalit lang siya ng Knicks kasi overcrowded nga sila sa perimeter Ang posible kasi mangyari dati, si Josh Hart Abanglista yung magi-start tapos magiging 6 man na lang siya ang ganda pa naman nilaro niya last year, diba? 15.5 points per game siya tapos 40.1% sa 3 points pumapasok, ang taas babad na babad din siya no playoffs, at perfect fit talaga siya kasabay na anak ni Lebron kasi off the ball siya naglalaro So malamang ganun din yung mangyari ngayon sa Timberwolves. Wala siguro magiging problema to kung kasabay niya silang Gam sa loob. At yun talaga yung tingin kong hinabol ng Timberwolves dito Eto mga tol, isipin nyo to ha. Last year, si Dante DiVincenzo Casano nakashoot siya 283 na 3 points. Ang dami no? At sa buong Timberwolves na roster mga tol, ang pinakamarami nakashoot ng 3 points last year ha, si Langgam 190 na 3 points, si Mike Connerson Camera 179 na 3 points, si Riley Reid naman 169 na 3 points. 69, hanap talaga si Riley Reid no? Wala mga tol, wala kahit isang player ng Timberwolves last year na nakashoot ng 200 man lang na 3 points Wala talaga etong si DiVincenzo Casano mga tol, 283 na 3 points, hayop na yun no? So big upgrade talaga yan para sa Timberwolves. So sa tingin ko pa nga, pwede actually gawin ng Timberwolves i-first save nila pareho si Julius Randle de Ocampo tsaka si Dante DiVincenzo Casano. At yun naman talaga yung magulo ngayon para sa akin mga tol, ang gulo talaga nito Hindi ko kasi magets kung bakit kinuha ng Timberwolves si Julius Randle de Ocampo, considering na last year ha, first time since 2004 nakaabot sila sa Western Conference Finals. At mukhang okay na talaga yung roster nila, maganda na no? Kasi meron silang identity, diba? Sila pa nga yung best defensive team sa NBA last year Pero ang tanong, mag-fit ba si Julius Randle de Ocampo sa identity na yun, defensive team? Hindi talaga kasi naman, tama dumipesa yung hype na yan, diba? So ang gulo talaga niyan para sa akin. Tsaka ito pa mga tol, sila ang nakatalo last year sa Nuggets, diba? Bakit? Paano nila natalo? Kasi nga, meron silang 3 big man na pandepensa kay Joker at sila lang ata yung kaisa-isang team sa NBA na merong ganun last year, 3 big man na malalakas. Pero ngayon, wala na, Kaya magulo talaga to para sa akin mga tol. Hindi ko kasi ma-imagine kung paano ngayon mag-fit si Julius Randle de Ocampo sa Timberwolves. Kasi yung style niyang hype na yan, pang isolation yan Matagal ang bola dyan, mabagal Yung ba yung gusto gawin ngayon ng Timberwolves? Silang Gam sa perimeter naglalaro tapos si Julius Randle de Ocampo sa loob naman ngayon. Pero alalahanin nyo si Capri nasan ba? Nasa loob din 47.7% ng shot distribution ni Julius Randle de Ocampo sa loob talaga Tapos wala pa yung 3 points, 31% lang sa 3 points yung hype na yan. So baka makita natin dito, baka siguro ang gawin ng Timberwolves, papopostehin nila palagi si Julius Randle de Ocampo at doon siya palagi magtatrabaho. Pero kung ako masusunod mga tol, ang gusto kong gawin dyan, gawin na lang nilang 6 man yan. Ha?
Seryoso ka ba dyan, tol? 6 man? Eh di ba, nandyan yung 6 man of the year last year, si Riley Reid, di ba? Eh bakit mo naman gagawin 6 man yung hype na yan? Eh kasi gusto kong marating ng Timberwolves yung spacing nila. So para magawa nila yun, kailangan nilang i-promote yung si Riley Reid sa starting power forward. Eh total, di ba? Gusto naman palagi Julius Antetokounmpo. Siya yung aatake sa isolation, di ba? So yung bilang 6 man, pwede niyang gawin nyo, mag-isolation siya hanggat gusto niya. Kapag ganon, magkakaroon pa ngayon ng scorer galing sa bench ang Timberwolves. Pero kapag ganon, hindi masisira yung spacing nila sa first set nila, di ba? Kasi meron 3-point shooting si Riley Reid eh. At siya na yung papalit sa minuto at produksyon ni Pusakat dati. So all in all mga tol, no, yung Timberwolves lumakas yung rotation nila kasi pwede nilang gawin 6 man si Julius Antetokounmpo, diba? Pati si Mike Conley on camera, pwede na rin pang bench na lang yun eh. Yun nga lang, antayin na lang siguro natin kung paano talaga nila gagamitin si Julius Randle de Ocampo. While sa Knicks naman, all in na talaga to para sa Knicks mga tol, no? Style Celtics na talaga tong ginagawa nila eh. At yung tingin ko pa nga, ginawa talaga nila yan para matapatan talaga nila yung Boston Celtics eh. Pero ang tanong natin kanina mga tol, sino ba talaga yung nanalo sa trade na to? Sino ba? Knicks ba o Timberwolves? Sino panalo dyan? Para sa akin, parang lumakas talaga yung Knicks eh, no? At gumulo talaga yung Timberwolves. Pero yung tingin kong nanalo sa trade na to mga tol, hindi New York Knicks at hindi rin Timberwolves. Ang nanalo sa trade na to mga tol, Denver Nuggets. Bakit kanyo? Eh kasi ngayon mga tol, no? Wala na namang team sa NBA yung meron 3 big man na pangtapat kay Joker. Wala na naman, nabuwag na eh. Isipin nyo ito mga tol, yung roster na yan yung kalaban ng Nuggets last year. Mananalo ba yan? Gets nyo ba? Malamang hindi eh, no? So sa tingin ko mga tol ha, dahil sa trade na to, hindi Knicks at hindi Timberwolves ang makakapasok sa finals this year, kundi ito na naman, Denver Nuggets na naman. O hindi bang himagas, maglagay mga hater Julius Antetokounmpo.